Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners sa aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan niyo ng aral. Ito ay pinagbibidahan ni Katrina at Lance Dawson na pinamagatang Billionaire's Surprise Wedding. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Charlotte, huwag masyadong malikot. Magbabait lagi, okay? Bili ni Cathy sa isang batang babae bago umalis. Ate Martha, kau na pong bahala kay Charlotte ah. Huwag na kayong lumabas ng room ko. Mahigpit namang bili ni Cathy sa caretaker. Ngayon nga ay patungo siya sa elevator nang tumigil ito at papasara na nang makita niya. Wait! Sigaw ni Kat. Isang binata ang pumigil sa pagsasara dahil na din sa kanyang pagsigaw. Isang huling lingon ang ginawa niya sa bata at sayaya nito at kumaway pa bago nagmamadaling pumasok sa elevator. Napahinga siya ng malalim at nginitian ang lalaking pumigil sa pinto ng lift. Magalang na nakangiti ang lalaki at inalis na ang mga mata sa kanya. Subalit si Cathy ay nananatiling nakapako sa lalaki ang mga mata. Hindi maiwasan ang paghangang bumangon sa dibdib. Keep on hoping. She thought in self-mockery dahil ni hindi siya pinansin ng lalaki na ang paningin ay nakapako sa mismong pinto ng lift. Walang effect ang charm ko sa lalaking to. Muli niyang bulong. Bakit ba? Ang ibang mga lalaking laman ng elevator ay napapansin niyang hinuhubaran siya ng tingin. At hindi siya interesado. Mas interesado siya sa lalaking nasa pinto ng elevator nakatingin. Muli niyang pinintahan ang lalaki. Hindi kataasan. Marahil 5'11", more or less. Maganda ang pangangatawan na hindi may tatago ng long sleeve polo nito. Typical businessman. May hawak na Louis Vuitton na touch case. Expensive ang lalaki sa tingin niya, bagaman simple. Napuna niya ang kaliwang kamay nitong nakahawak sa touchy case. It looks strong and capable, at mabalahibo. Sandaling nanayo ang balahibo niya sa batok nang maisip kung ano kaya ang mararamdaman sa sandaling haplusin siya ng kamay na yon. Ay, loka! Saway niya sa sarili. Bumalik ang tingin niya sa mukha ng lalaki. She had no way of telling kung Pilipino o British ang lalaki. A reading glasses perhaps, but definitely he didn't look Chinese. May katangusan ng ilong, square jaw, high cheekbones, manipis ang upper lip, and fuller ang ibaba. Very sensual. Masarap kayang humalik to? Napangiti siya sa kapilyahang naiisip. Oh well, talagang ganun. Bakit ba mga lalaki, tiyak na yun din ang iniisip sa mga babaeng pinipintahan? Muli sana niyang itataas ang mga mata rito nang bumukas ang elevator. May panghihinayang na sinunda ni Cathy ng tingin ang likod nito na palabas ng hotel. Ilalagay ko sa kalendaryo ang araw na to na hindi pinansin ng isang lalaki ang beauty ko. Himutok niya sa sarili at lumakad na patungo sa coffee shop ng Holiday Inn Hong Kong. Pinili niya ang mesa sa sulok at kinawayan ang waiter. Lumapit ito. Chinese ang waiter and she almost groaned nang umiti ito at bumati ng English and Chinese accent. Lihim siyang nagpasalamat, isa sa mga educated Chinese, dahil karamihan sa mga Chinese sa Hong Kong hindi nakakaintindi ng English. Humingi siya ng continental breakfast. Pagkatalikod ng lalaki, inapangiti siya. Malimit ay mga prutas lang ang almusal niya. For a change, gusto naman niya mag-almusal ng tama. Isa pa, wala siyang balak na balikan ang dating trabaho sa New York. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya pagkaisip sa trabaho at mabilis na muling naglakbay ang isip pabalik. Pagka-graduate niya kasi ng college sa isa sa mga kilalang universidad sa Manila ay umalis siya patungong Paris para dalawin ang kaisa-isahang kamag-anak ng mami niya. Tiyahin ng mami niya at biyudang retired teacher. May isang anak na lalaki subalit nasa destino lagi. Hindi niya inaasahang sa pagtutour niya ay may makapunang talent scout and freelancer photographer sa kanya. Si Drake, who later became a dear friend. He offered her a job. Modelo para sa isang kilalang jewelry manufacturer. Sa una, hindi siya makapaniwala sa inaalok ng talent scout.
Subalit nang puntahan ang address na ibinigay nito, ganun na lamang ang tuwa niya. She passed all the screen test. Perfect sa kanya ang bawat alahas na ipasuot sa kanya at pagkatapos ay kinukuhanan ng larawan. She had a classic face, ayon sa mga advertisers. A Eurasian beauty. A kind of face that was so captivating. Ang ama niya ay Pilipino subalit Italyana ang namayapang ina at minana niyang halos ang pisikal nitong anyo. You look like your mother. Masuyong wika ng tiya niya. I miss her so much. I'm glad you found a job here and that would make you stay with me. So do I, Grandmere. Sagot niya. Bagaman hindi siya sanay magsalita ng Pranses, ay naiintindihan naman kahit paano ang matandang babae. At alam niyang nalungkot ito nang malamang sandali lang siyang magbabakasyon. At ganoon na lamang ang tuwa nang malamang may natagpuan siyang trabaho doon. She was 10 years old nang mamatay ang kanyang ina. Heart failure, nataglay na nito mula pagkabata. Doon niya unang nakita si Lotta nang dumating ito sa Pilipinas para sa libing ng ina. Pagkatapos nun, regular na komunikasyon ng dalawa sa sulat at sa pagbibisita niya sa Paris paminsan-minsan. Doon nagsimula ang pag-angat niya sa larangan ng modeling. Isa siya sa mga privileged Filipinas na naging successful sa prestihiyosong karera ngayon sa ibang bansa. Hindi man siya katangkaran at 5 feet and 5 inches, ang pagiging slim niya ay tila nagdagdag ng ilang pulgada sa height ng dalaga. Plus, a Eurasian face that stops traffic. Higit sa lahat, naroon ang hindi mabilang na mga lalaki na naghihintay ng atensyon niya. She dated a few, rich and handsome men, not to mention the DOMs, na kung saan ay magalang niyang tinatanggihan. Pero wala man lang ni isa siyang napupusuan sa mga gwapong Italyano. Hanggang sa makilala niya si Alex, isang gwapong Italyano at kilalang negosyante maging sa labas ng Europa. Sa isang show niya sa Las Vegas, ay ipinakilala sa kanya ng isang kilalang designer, si Alex. At mula noon, hindi na siya hiniwalayan nito. Laging naroroon sa bawat show niya. Handsome and charming and enchanting. Matalino at mayroong sense of humor. At sa tuwina ay napapatawa siya. And she was so naive na inakala niyang nabighani ng ganda niya si Alex. And she was so in love with him. Tulad din ito sa kanya. At ang isa pang higit na nakaka-attract sa kanya rito, ang hindi nito pamimilit sa isang bagay na ayaw niya. That is the premarital. Bagaman hindi naman siya direktahang niyayaya nito, ay binuksan ng binata ang topic minsan na nasa isang restaurant sila. He laughed at her gently. Nagsabihin niyang napaka-konserbatibo niya pagdating sa bagay na yun. Isa yan sa mga bagay na gusto ko sa iyo, Cathy. Wika nito, a tender smile in his eyes. At higit na masarap itasin ang prutas sa tamang sandali. Puno ng pag-ibig na ngumiti ang dalaga. Natutuwa ako at naunawaan mo ako, Alex. Pinisil ni Alex ang palad niyang hawak nito. Gusto ko magpakasal tayo, Kat. Wika nito na biglang sumeryoso mukha. Halos tumalon siya sa pagsasabi ng yes. At sa mismong gabing yun, they were formally engaged. Mula sa bulsa ni Alex ay isang kaheta ang ibinigay at binuksan nito sa harap niya. Isang 1-carat diamond engagement ring ang isinuot nito sa daliri niya. It fits perfectly. Namamalikmata niyang sabi kasabay ng kislap ng kamera mula sa isang paparazzi. Sanay na sila roon at hindi na nila pinapansin. Si Alex laging nasa periodiko bilang handsome debonair and successful businessman. Siya bilang ang bagong mukhang kinahuhumalingan sa fashion world. At sa higit pa niyang pagkamangha, ipinahayag ni Alex sa mga reporters ang takda nilang pagpapakasal. Ang petsa saka na lang nito sasabihin. Para siyang nananaginip nang ihatid siya ni Alex sa bahay ng lola niya. Nang mapusok siya nitong hagkan bago siya lumabas ng kotse, ay nagpaubaya siya. Nararamdaman na niyang nawawala sa kontrol si Alex nang gumaganti siya ng yakap at halik. At hindi niya magawang awatin ito. She was so happy with their engagement. At sa mismong sasakyan pa uwi, ay napagpasyahan nila na 2 linggo lang ang palilipasin at pakakasal sila. Mabilis siyang pinakawalan ng binata. Nakahinga siya ng maluwag doon, bagaman bahagyang napahiya. At nag-aalalang baka nakita sila ni Lotta.
I'll call you tomorrow. Wika nito na inayos sa sarili. Pagkatapos lumabas ng kotse. Good night. Night. Wala sa loob niyang sabi. Isang buntong hininga pinakawalan niya at sinundan ng tanaw ang Ferrari nito hanggang sa mawala ito sa dilim. Wala siyang pagsidla ng kaligayahan ng sumunod ng mga araw. Kahit ang designer niya ay nagtataka sa glow ng kanyang muka. Kahit si Drake, dahil puro take one lahat ang trabaho niya. Tama ba ako kung sasabihin ko sa iyong in love ka? Si Drake habang nagkakape sila. Oh yes, Drake. Hindi siya pwede magkaila sa kaibigan. And we're going to be married next week. Kanino? Yung bagay na yan hindi mo yata nasabi sa akin. But I've told you. I'm dating Alex. Oh, hindi ka ba nagbibiro? Bakit ko naman gagawing biro ito? Magpapakasal na kami, Drake. Alam na ba yan ng manager mo? I will fill him in. Perhaps today, Alex said, it will be a simple ceremony but that I wouldn't be surprised kung may ilang paparazzi na hindi may basang hindi makaalam. Alam mo namang kilala siya, di ba? Halos wala pang isang buwan mula nang makilala mo si Alex, Kat. Isn't it too soon for you to... I love him, Drake. At ganun din siya sa akin. I'm wishing you the best of everything, Cathy. Sana hindi ka nagkakamali sa madali ang pasya mo. Thank you at natitiyak kong hindi ako nagkakamali. Bisperas ng kasal nila ni Alex, nagtungo sa opisina ng huliang dalaga, kasama ang ilang mga kasamahan niyang modelo upang yayain ang binata sa isang private party na inihanda ng mga kasamahan niya sa trabaho para sa kanilang dalawa. It won't be long, guys. Nakangiti niyang kaway sa apat na kasama na nasa top-down car. Kumaway ang mga ito. Pag-aari ni Alex ang building at nasa 10th floor ang opisina nito. Hello, Nancy. Hi! Is Alex in? Nilinga niyang pasilyo patungo sa opisina. Oh yes, Adriana is in there too. Go right in. Nagpasalamat siya sa sekretarya. Nagtuloy-tuloy siya sa pasilyo. Nang matapat sa pinto ng kasintahan at takmang kakatok, nang makitang bahagyang nakabukas ang pinto. I don't love Cathy. Adriana, you know that. Narinig ni Cathy na ikinatigil niya. Then why can't I stop you from marrying her? Galit na tanong ng baklang designer sa salitang Pranses. Publicity, that's all. Hindi mo ba nakikita? Halos ang alaga mo na lang ang laman ng mga pahayagan. Ang mga paparazzi bukas, magkakagulo sa kasal namin. Nakanway simple lang. Wala siyang alam na talagang pinadalhan ko ng mga imbitasyon ng press. Cathy is for show. Adriana, maganda siya para sa negosyo natin pareho. Paano ako? Narinig niyang mahikbi sa tinig ng sikat na designer. Walang magbabago sa relasyon natin. Patuloy ni Alex sa nanunuyong tinig. Bagaman kailangan natin ng dobleng pag-iingat. Hindi mo gustong mapulaan ako, hindi ba? Of course not. Mariing sagot ni Adriana. Pero kaya kong sirain si Cathy kung magkakamali ka. I'm happy with you, Adriana. At kung babae lang naman ang kailangan ko, ano ang ginagawa ng mga modelo mo? Pero kailangan ko si Cathy para sa stability at prestige. You know that. Alright. Sa flat ko ikaw matutulog mamayang gabi para matiyak kong hindi ka magtataksil. Bubusugin kita. Uwi ka ng designer. Napahugot ng paghinga si Cathy. Alam ng lahat na binabae si Adriana, subalit minsan man, hindi ito bumibigay sa kanino mang tao. He was always considered as the respectable Adriana, na ang pangalan ay kilala sa larangan ng fashion. Nakakailang hakbang na siya, ay naririnig pa niya ang halakhak ni Alex. Tutuloy na sana siya sa elevator, nang tawagin siya ni Nancy. Itinanong kung bakit napakadali niya. Don't tell Alex I was here, Nancy. Wika niya na pilit pinakalma ang tinig at mabilis na nag-isip ng dahilan. I've heard that they're planning to give me a surprise gift for the wedding, and we don't want to spoil their fun, do we? Of course, nag-thumbs up pa si Nancy. Nasa mga mata pagkainggit sa kanya. Mabilis na siyang tumalikod. Ganon ding paliwanag ang ginawa niya sa mga kasamahang naghihintay sa ibaba. Disappointment ang ipinalagay ng mga ito sa nakikita sa mukha niya. Itinuring ng mga ito na nanghihinayang siya dahil hindi na matutuloy ang party nila.
Hinayaan niyang yun ang paniwalaan ng mga kaibigan. Nang gabing yun, alam niyang sa flat ni Adriana natulog si Alex. Dahil nagsadya niya itong tawagan sa apartment nito ay walang binata. Ipinayo ng lola niyang kausapin si Alex upang magkalinawanan sila. Subalit tumanggi ang dalaga. Tumawag siya ng isang reporter at kunwari nagbigay ng impormasyon na si Cathy ay nakitang patungo sa bahay ng gwapong freelancer photographer na si Drake. At talaga namang nagtungo siya sa bahay ng kaibigan at doon nagpalipas ng gabi. "I'm sorry, Katrina," nanlumong wika ni Drake. "Gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa lihim na relasyon ni na Adriana at Alex. Pero hindi ako nakatitiyak. Hindi ko pa sila nakita. Isa pa, hindi ko gustong isipin mong sinisiraan ko si Alex." "Gusto kong isigaw sa press ang natuklasan ko, Drake. Gusto kong malaman nilang lahat kung sino si Alex. Ang hinahangaan nilang lahat." "Hindi na kailangan, Cathy," banayan nitong sabi. "Ang hindi mo pagsipot sa kasal nun bukas, isa ng malaking kahiyan para sa kanya. Pero ang sabihin pa sa press ang natuklasan mo, hindi mabuti. Hindi yung paniniwalaan ng lahat. Hindi biro ang mga babaeng nakadate ni Alex at wala pang nagreklamo kahit isa. At kinakabahan akong ikaw ang mapapasama sa hindi mo pagsipot bukas sa kasal. Lalo at itinawag mo pa sa mga reporter na narito ka sa bahay ko. I hate him." Maaga pa lang kinabukasan ay pinayuhan siya ni Drake na sa isang hotel na muna tumuloy upang makaiwas sa maaaring gawin ni Alex. Higit sa lahat, sa press niya tiyak na hindi siya hihiwalayan. Nagpiesta ang mga paparazzi sa ginawang hindi pagsipot ni Cathy sa kasal nila ni Alex. Lalong nag-apoy ang balita nang masulat na may nakakita sa kanyang nagpalipas ng magdamag sa flat ni Drake. Lalong nakadagdag ng devastation niya ang mga isinulat ng press. Siya ang nadiin. She didn't think na may gusto pang gawin si Alex sa kanya. Ang publicity na inaasam nito ay higit pa sa inaasahan at hindi kakailanganing makasal sa kanya. Nakuha ni Alex ang sympathy ng mga tao. Hindi siya nagtagal sa hotel at agad na nag-check out ng sumunod na araw. Ang iba ay nanghuhusga at pinaniniwalaan ang mga nakalagay sa periodiko. Ang iba, simpleng curiosity lang. Ano pa man, hindi niya kayang tagalan yun. Pagdating sa bahay ni Lota, higit pang balita ang dinatnan niya. "Your father phoned yesterday, Cathy, and he mentioned your stepsister." Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Matagal na siyang walang balita kay Emma. 3 taon na ba? Ano ang ibabalita ng ama tungkol dito? Nag-angat siya ng muka. Naaalalang ang alam ng ama, ikinasal siya 2 days ago. Kinakabahan siya sa naging reaksyon nito. Did you tell him what happened?" Tumawag siya sa 2 kadahilanan. Ang tungkol sa stepsister mo at ang tungkol sa nangyari sa kasal mo. Nasa periodiko ang balita, iha. At kahapon nabasa ng ama mo ang balita tungkol sa'yo. Nariyan lang ang Pilipinas, iha. Kung papaanong nakarating dito ang balita sa atin, ganun din na nababasa roon ang mga balita rito. Lalo na sa katayuan mo bilang sumisikat na modelo. "What have you told him, Granmere?" "Kinumpirma ko lang yung hindi pagkatuloy ng kasal mo at sinabi kong huwag paniwalaan ang iba pang mga balita at hintayin niya ang paliwanag mo. He's a bit worried. There's the phone. Talk to him, iha." "Katrina!" Si Kobe nang tawagan siya nito. "Totoo bang sinabi ng periodiko? Anong nangyari? Bakit hindi natuloy ang kasal mo?" Sunod-sunod nitong tanong. "Isa-isa lang ang tanong, Dad. Alright, hindi natuloy ang kasal ko dahil hindi ko sinipot si Alex. Pero mali ang dahilan nasa periodiko. Please, Dad, I don't want to talk about it now. And don't worry, I'm perfectly alright. I'll fill you in when I get home." "Are you sure you're okay?" "Positive." "Ano palang tungkol kay Emma, Daddy? May balita ka ba sa kanya?" "Tumawag dito ang Pilipina na caretaker ni Emma sa Hong Kong. Hindi maganda ang balitang sinabi." Umikot ang mga mata niya sa ere. May bago ba roon? Kailan ba naman nagdala ng magandang balita si Emma sa buhay nilang mag-ama? Mula nang pakasalan ng daddy niya ang ina nito. Maldita si Emma, subalit lagi na ay naroon ang pasensya niya. Marahil dahil nasasabik siya sa kapatid. Si Emma ang basta na lang dumating sa buhay nila, pero tila rin na ito kung magsalita at kumilos. But she never felt invaded. Naawa pa nga siya dahil hindi ito masyadong pinapansin ng sariling ina.
At wala na itong ginawa kundi magdala ng problema sa buhay nila mag-ama. Ang daddy niya ang nagtutungo sa eskwela upang makipag-usap sa mga teachers nito dahil mabababa ang grado at laging nagka-cutting classes. Minsan naman nahuli itong nag-shoplift nang walang kakwenta-kwentang bagay sa isang department store. Ang ina naman nito ay walang ginawa kundi murahin ang anak nito. At sa palagay ni Cathy ay nakahinga pa ng maluwag ang daddy niya sa ginawang pag-iwan ng ina nito at pagsama sa ibang lalaki. Bagaman may sariling negosyo at nakaaangat naman sa buhay, ay hindi ang uri ni Kobe ang pinaluluguran ng mga luho. Kung ano ang kailangan ay yun ang ibinibigay ni Kobe. Nang umalis ang ina ni Emma, ay patuloy na kinalinga ni Kobe si Emma. Lalong naging malapit si Cathy dito. Dala marahil ng awa na iniwan nito ng ina. Kahit ang ama ay inuunawa si Emma. Pareho nilang naiintindihan ng daddy niya na kulang sa pagmamahal at atensyon si Emma kaya ito ganun. Until more than 3 years ago, hindi umuwi si Emma ng halos 1 buwan at nang dumating ito sa kanila, may kasama ng lalaki. Mag-asawa na raw ang mga ito. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na mag-aasawa ka na pala, Emma? I'm sorry, sir. Ang lalaki ang sumagot. Mataas at magandang lalaki. Gusto niyang isiping Chinese ang lalaki dahil singkit ang mga mata nito. Subalit may katangusan ang ilong na hindi karaniwan sa mga Chinese. Pero, nagdadalang tao na ho si Emma. Ano ngayon ang plano niyo? Sa Hong Kong na kami maninirahan, Tito Kobe. May branch ng negosyo roon ng mga magulang ni Carlo at siya ang mamamahala, di ba darling? Ganun nga po. 6 months lang tiyan ko pero hindi pa halata, di ba? Niyuko nito ang sarili at wala sa loob na tumango si Cathy dahil totoo ang sinasabi nito. Para lang 2 buwan ang nasa tiyan ni Emma. Sa pamamagitan ng batang ito, magbubuhay doon niya ako. Cathy, anong ibig mong sabihin? Mayaman ang pamilya ni Carlo, my dear stepsister. Pagmamayabang nito. 2 lang silang magkapatid. Mas matanda sa kanyang isa, si Albie. Tuloy-tuloy nitong sinabi. Pagkatapos naupo sa gilid ng kama, bumuntong hininga. Oh, akala ko ba walang problema? At ayos sa gusto mo ang lahat ng nangyayari. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ako gusto ng pamilya ni Carlo, Kat. They've Chinese blood at uso pa rin ang arranged marriages. Balak nilang ipakasal sa iba si Carlo, pero ako ang pinakasalan. At dahil mayaman sila, hindi ako ang uri ng babaeng gusto nila para sa anak nila. But, Carlo married you anyway. Yes, at wala na silang magagawa kahit na nga sabi nila bata pa raw ito. Carlos 23, you know. Pag naipanganak ko ang una nilang apoy, matutuwa na rin sila at matututuhan akong tanggapin. Sana naman ayusin mo na ang buhay mo, Ems. She whispered softly. Magiging ina ka na. Wish me luck. Sabihin mo sa Tito Kobe na hindi ko makakalimutan ang mga ginawa niya sa akin. Kayo lang naman talaga nagmamahal sa akin. Alam kong marami akong atraso sa iyo, pero hindi ka yata nagagalit. You're my sister. Kahit na nga ba hindi tayo magkadugo, balitaan mo ako kung ano ang kalagayan mo sa pupuntahan mo. Kung kailangan mo ng tulong, alam mong hindi kami magdadalawang isip ng daddy. I know. Yun ang huling komunikasyon nila ni Emma, ni hindi na ito tumawag o sumulat pa. Anong balita kay Emma, Dad? She's dead, Iha. What? 2 days ago. Nasa isang morgue sa Hong Kong ang mga labi niya at hindi alam ng caretaker ang gagawin. Nahalungkat nito ang mga gamit ni Emma at nakita roon ang address natin dito. Ang asawa niya, si Carlo. Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Emma died 2 days ago, sa mismong araw na dapat ay ikakasal siya. Some coincidence. Ayon sa katulong, Carlo died more than a month ago in China. Nalulumong napaungol ang dalaga. Bakit hindi niya itinawag sa atin, Dad? Bakit hindi niya tayo pinasabihan? At kamusta na ang batang pinagdadalang tao niya noon? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-aalala ang caretaker, Iha. Nasa pangangalaga pa nito ang 3 taong gulang na anak, nina Carlo at Emma. Oh, it could have been a blessing in disguise na hindi natuloy ang kasal mo, Cathy.
Patuloy ni Kobe. Not that we wanted it to happen. Hindi marahil natin siya kadugo, Iha, pero kailangan niya ang tulong natin, lalo na ang anak niya. At hindi ko magawang umalis ng bansa sa panahong ito. I'm expecting a Japanese business associate this week. Dumating si Katrina sa Hong Kong kahapon ng umaga. Agad niyang pinuntahan ang flat ni Emma ayon sa address na ibinigay ng ama. Nasa 4th floor ang flat ni Emma. Maliit at hindi maayos, ni wala halos kasangkapan. Nakilala niya si Martha, ang Pilipinang nag-aalaga sa anak ni na Carlo at Emma. Ganun na lamang ang tuwa nito nang maipakilala niyang sarili. Hindi ko na nga ho alam ang gagawin ko, ma'am. Naipanghihingi ko na nga ho sa mga kapwa ko Pilipina ang kinakain ni Charlotte. At 3 buwan na po ang utang namin sa building na ito. Natatakot na ako at wala na ho akong pera. Hindi naman ako makapag-sideline dahil sa bata. Ang sabi po ni Ma'am Emma, ibigay ko sa inyo yan kung ano man ang mangyari sa kanya. Isang selyadong sobre ang ibinigay sa kanya na katulong. Naroon ang pangalan niya sa sobre. Hindi raw po kayo mahirap hanapin dahil sikat daw kayo modelo sa Paris. At kung hindi ko naman daw po kayo mahanap, tawagan ko raw si Mr. Kobe. Tiyo raw po niya yun. Nakadama siya ng matinding panlulumo at kalungkutan. Alam ni Emma ang nangyayari sa buhay niya pero hindi ito sumulat man lang. Naupo siya sa isang silya at binuksan ang sobre at inilabas ang sulat. Nananatiling matigas ang mga magulang at kapatid ni Carlo, Cathy. Itinakwil nila si Carlo dahil hindi ako hinihiwalayan. May pabrika sila ng jewelry dito sa Hong Kong na dati pinamamahalaan ng asawa ko. Subalit inalisan nila ng karapatan si Carlo dahil sa akin. Nang pakasalan ako ni Carlo, pareho kaming walang pag-ibig sa isa't isa. Ako sa pag-aakalang magbubuhay reyna dahil anak siya ng isang masalapi. Si Carlo, hindi magawang talikuran ang responsibilidad sa akin. At nang ipanganak ko si Charlotte, muli siyang lumapit sa ama niya, subalit muli rin siyang tinanggihan. Pinahid niya ng likod ng palad ang luhang tumutulo. Sa pagpapatuloy ng pagbabasa, ay napag-alamanan niyang nasama si Carlos sa isang grupo ng mga smugglers. I'm lost, Cathy. Pero lagi naman ganun, di ba? Hindi ko na magawang ayusin ang sarili ko. Gusto ko man lumapit sa inyo ni Tio Kobe. Hindi ko magawa. Bukod sa hindi kaya ng pride ko na ipaalam sa inyo ang aking kabiguan, sobra-sobra na ang kahiyang idinulot ko sa daddy mo. At alam ko, isa sa mga araw na to, mawawala ako. At gusto ko humiling sa kahuli-hulihang pagkakataon. Kat, ang anak ko, ang anak namin ni Carlo, huwag mo siyang pababayaan. Huwag mo siyang ibibigay sa mga partido ni Carlo, ano man ang mangyari. Nang mamatay si Carlo, dinalaw ako ng kapatid niya sa kauna-una pagkakataon at gusto nila kuhanin ng bata. Itinaboy ko si Albie Chua. Beware of him. He's dangerous and ruthless. Nagsisikip ang dibdib na itinupi ni Katrina ang sulat at ipinasok na muli sa sobre at inilagay sa shoulder bag. Inalok niya si Martha na maging permanenteng yaya ni Charlotte pag-uwi sa Pilipinas. Subalit hindi ito pumayag. Bagaman napamahal na rito si Charlotte, hindi pa gustong umuwi sa Pilipinas ang caretaker. Hindi niya ito masisisi dahil tiyak na malaki ang kikitain nito kung mananatili sa Hong Kong. Ano ang itsura ng Albichua na to? Martha, bagaman madilim na nakausapin siya ni Ma'am Emma sa baba, natitiyak kong malaking lalaki at brusko si Mr. Chua na hindi halos umabot sa balikat nito si Ma'am Emma. Hindi ako magtataka dahil petit si Emma at tiyak Chinese din ang Albichua na to. Matabang niyang dagdag. Nakita naman nila si Charlotte? Hindi ko po tiyak, ma'am. Baka po mula sa malayo, natanaw nila akong kargang bata dahil papanhik kami ni Charlotte noon. Well, I hope they did not recognize her. Yun ay kahapon. Kaya naman agad niyang pinag-impake ang magyaya at sa hotel room na niya pinatulog ng nagdaang gabi. Pero kinakabahan pa rin siya na baka matunton ni Albie Chua si Charlotte. Ayon sa sulat ni Emma, kilala ang pamilya Chua sa Hong Kong at may impluwensya.
May mga negosyo ito ng alahas sa buong Asia at nabanggit sa kanya ang isang kilalang jeweler shop sa Amerika at Europe. Ang kakompetensya ng unang pinagtatrabahuhan niya nang dumating siya sa Paris. Hindi naman siguro. Hindi alam ng pamilya Chua na patay na si Emma. Tiniyak ni Martha na hindi nito nasabi sa lalaki nang tumawag kahapon. Pero marahil, magbibilang pa ng mga araw bago mangyaring magtungo muli ito sa flat. And by that time, nakalipad na sila patungong Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, nakuha na niya ang passport ni Charlotte at kumuha na rin siya ng ticket para sa bata para sa flight nila kinabukasan. Inabot niya ang isang bote ng mamahaling pabango na paborito niya. Subalit gano'n na lang ang pagkagulat niya nang may isang kamay na kasabay niyang umabot sa bote ng pabango. "Oh, I'm sorry." "It's okay." Wika ng may-ari ng kamay. Bukod sa hindi siya nakakilos, hindi rin siya agad nakasagot. Ang lalaki sa elevator kahapon ng umaga, still in his reading glasses. Pinigil niya ang pagpapakawala ng pagsinghap. His sweet breath found her face. At bago pa man siya talaga makaisip ng sasabihin, lumapit na ang sales lady at hinarap ang lalaki na tuluyan ng inangkin ng sales lady ang atensyon. Ni hindi rin siya pinagkaabalahang lingunin ng lalaki. Nakakita lang ng gwapo ay nakalimutan na siya, pati na ang dalawang sales clerk na naroon ay sa lalaki nakatingin. Sa halip na kumuha ng pabango, lumabas na lamang siya ng butik. Nawalan na siya ng ganang mamili para sa sarili. Sa halip nagtungo siya sa department store, kung saan may mga gamit pambata. Ilang pares din ng damit ang nabili niya para kay Charlotte. Tuluyan na ngang nawala sa isip niya ang lalaki sa elevator. Paano Martha? Tutuloy na kami ni Charlotte sa airport. Paano ka? May mga kaibigan po ako rito sa Hong Kong, Ma'am Katrina. Madali na po para sa akin na makahanap ng employer dito. Isa pa, malaki rin pong halaga ang ibinigay niyo sa akin. Sobra-sobra. Magpakabait ka, Charlotte ha. Tumango ang bata at sandaling yumakap sa yaya na naiiyak. Ilang sandali pa ay palabas na sila ng silid at tumuloy sa elevator. Bukod sa kanilang tatlo, may 4 pang pasahero ang elevator at puro foreigners. Pagdating sa ibaba, nahinto sa paghakbang patungo sa counter si Cathy nang biglang hatakin siya sa braso ni Martha. "Ma'am! Si Albie Chua!" "Ha? Nasaan?" "Yung pong nasa counter, ma'am. Yung malaking lalaki na may bigote at nakamaong at sports shirt na puti." "Oh God!" Mabilis niyang diniinan ang bota ng elevator. Kinakabahan na tumingala kung nasa ang floor na ito. Nagpapasalamat siyang walang elevator boy at nagawa niyang isara kaagad ang pinto ng lift. "Bumaba ka sa second floor, Martha. Dalhin mo ang bagahe ko at iwan mo sa lobby. Ako nang bahala. At pagkatapos, maaari ka nang umalis. Ako nang bahala sa amin ni Charlotte." "Sigurado po kayo, Ma'am Cathy?" "Sige na Martha, at salamat." Tinignan niya ang relo sa braso. 5:30 na ng hapon. 3 oras bago ang flight niya. At sana magawa mong iligaw ang lalaking yan kung makita ka niya. Pagbukas ng elevator ng second floor ay bumaba si Martha, hila-hila ang degulong na maleta ni Cathy. Nang sumarang elevator ay napasandal sa dingding ng elevator ang dalaga. "Why are we coming back, tita?" Ang bata na nakatingala sa kanya nagtataka. Mabilis niyang inakay si Charlotte patungo sa counter upang mag-check out nang sa paglingon ay mapasinghap siya. Nakaupo sa reception lobby si Albie Chua at nagbabasa ng dyaryo at hindi maaaring hindi siya mapunan nito kapag dumaan sila sa harap. Mabilis ang desisyon niya at agad na humarap pabalik. Nabunggo niya ang isang matandang babaeng Chinese national na naiiritang umusal ng kung anong hindi niya maintindihan. "Excuse me," wika niya. "Tita, slow down some. You're making me run," reklamo ni Charlotte. "Oh, I'm sorry darling, but..." Lumingon siya upang makitang nakatayo na si Albie Chua at sa kanila nakatingin. Napaungol na siya ng tuluyan at lalo pang binilisan ang paglalakad na takbo na para sa bata. Muli siyang nabangga sa isang matigas at matibay na dibdib. Siya ang bumuhay at napahawak sa lapel ng polo shirt ng nakabangga upang huwag matumba. Nabitin sa lalamunan niya paghingi ng paumanhin nang mapatingala at makilala ang pamilyar na muka. Sa pagkakataong yun, hindi nito suot ang reading glasses and she was staring into cold gray eyes.
Nagsalubong ang mga kilay nito sa pagkakatitig sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa lapel ng polo nito. Nagpapanik siya at hindi alam ang gagawin. Ano ba ang gagawin niya? Gagawin ba niya ang biglang bumangon sa isip? Sa likuran niya ay si Albie Chua. May pagpipilian ba siya? Oh, darling! Mabilis niyang sabi. Wala sa loob na binitiwan si Charlotte at yumakap sa lalaki. Nainip na kami ng anak mo sa'yo. Mahuhuli tayo sa flight. Hindi humihinga si Katrina. Inaasahan na niyang itutulak siya palayo ng lalaki. Ang malamig at tila galit na mga mata ay nagdagdagan ng pagtataka. Pagkatapos tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. Hindi ko alam na naghihintay ka pala sa akin. Pilipino, muli siyang lihim na umusal ng pasasalamat. Kung Chinese national ang lalaki, naloko na siyang lalo. Ganito kasi yun. Alam mo, may humahabol sa amin at napapikit siya. Nagkakabulol-bulo siya. At nang lumingon sa likuran ay nakita niyang nahinto sa kinatatayuan nito si Albie Chua at nakakunot ang noo. I'm sorry, pero may humahabol sa amin at kailangan ko ng tulong mo. Oh sure, kayang-kaya kitang tulungan sa bagay na to. At bago pa siya makapag-isip ay hinalikan siya nito. Napaigtad ang dalaga. Wala siyang natatandaang nakadama siya ng ganun sa mga halik ni Alex sa kanya. Okay ba? Ang lalaki. Si Cathy na lalo nang nagkabuhol-buhol ang isip at dila. Lumunok siya at bahagyang tinapunan ng sulyap si Albie Chua. May palagay akong hindi siya kumbinsido. Mukhang kulang ang halik na ibinigay ko sa'yo. Gosh, maiinit na mga labi ang bumaba sa kanya. Soft yet firm. Mariin at mapusok ang mga halik nito sa kanya. Humihingi ng katugon. At sa pagkagulat ng dalaga ay bumigay siya. A desperate kiss for that matter. Ipinikit niya ang mga mata and her lips parted voluntarily na tila ba't digang na bulaklak na napatakan ng hamog. Bahagya niya itinulak ang lalaki ni hindi mapaniwalaan ang pagtugong ginawa niya sa halik nito. She'd never kissed a man like that before. Relax. Kung gusto mong papaniwalain ng lalaking yun na asawa mo ako. Naramdaman niyang idinikit nito ang ibabang katawan sa tiyan niya. Anong ginagawa mo? Ang tamang tanong, kung ano ang ginawa mo sa akin. Tita, what are you doing? Sino siya? Kaibigan, yes. He's my friend. Hello, sweetheart. Hi, what's your name? I'm Lance. What about you? Charlotte. Sinong lalaking yun? Isang kakilala. Or a boyfriend na nahuli kang nakipagtagpo sa iba at ngayon nagwawala? Bulong ng lalaki sa tainga niya. Hindi ko siya naging boyfriend. Ngumisi ang estranghero. Well, salamat sa tulong mo. Pero mahuli na kami ng flight ng pamangkin ko. At hindi pa ako nakakapag-check out sa hotel. At tinulungan mo na rin lang ako. Tulungan mo ako makalabas ng hotel na to. At, sure. Hindi pa ako nakakapag-check out at nasa lobby pa ang mga bagahe namin. I'll take care of that. Maghintay kayo rito sa loob ng taxi at babalik ako sa reception. But I haven't paid my... Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil tumalikod na ang estranghero pabalik. Naiwang naguguluhan si Katrina. Wala pang 10 minuto ang lalaki muli itong lumabas ng hotel. Sa tabi nito ay ang bellboy at hila ang malaking maleta niya. Nakita niyang inabutan ng tip ng lalaki ang bellboy na muling bumalik sa hotel. Pagkatapos, tumabi sa driver at nagbigay na ng direksyon. Thank you very much, mister. Nasabi na sa akin kaninang umagang bill ko, so please take this. Saka mo na ibigay sa akin yan. Anyway, isa naman ang destinasyon natin. Ano ang ibig mong sabihin? I'm flying to Manila today. Oh no. Relax, sweetheart. Ako ang bahala sa iyo. Naningkit ang mga mata ni Katrina. Ano ba ang akala ng lalaking ito sa kanya? Pick-up girl? Hindi ko ipinababahala ang sarili ko sa iyo. Hindi? Hindi ba't kani-kanina lang ikaw mismo ang lumapit at humingi ng tulong sa akin? Kanina yun. Nagpasalamat na ako sa iyo. Sobra pa dahil pinagsamantalahan mo ang kalituhan ko. What have I done? Pagmamaang-maangan nito. You kiss me and made a pass at me. Pinagsamantalahan mo ko una. Kung natatandaan mo na sinugod mo ako ng yakap, di ba?
Tumugon lang ako. Hindi nagtagal ay nasa airport na sila. Matapos bayaran ng taxi ay ibinaba na ni Lance ang bagahe niya sa compartment sa likod. Kaya kong hilahin ang maleta. Hindi naman mabigat yan at saka di gulong. It's alright. Ang bata ang asikasuhin mo. Thank you again, mister. Tanggapin mo ang perang katumbas ng ibinayad mo sa hotel ko. Kaya namin magtiya mula rito. We can go separately. Come on. Parehas naman ang destinasyon natin. Bakit kailangan maghiwalay pa tayo? Magpaprotesta pa sana ang dalaga nang hindi sinasadyang matanawan niya si Chua sa entrada ng building. Umiikot ang mga mata na tila may hinahanap. Napahugot siya ng paghinga at mabilis na iniabot ang mga passports at tickets dito nang wala sa loob. Ito na ang passports namin. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Si Katrina ay mahigpit ang hawak sa braso ng bata at nilinga ang kinakikitaan kay Albie Chua. Wala na turon. Sinusundan sila nito. Naghihinala kaya itong pamangkin nito ang batang dala niya? Pero paano? Ang sabi ni Martha, hindi gaanong napagtuunan ni Albie ang bata dahil madilim. Pero bakit mula pa kanina ay nakasunod ang lalaki? Hindi niya ako kilala. At sigurado akong naghihinala lang siya dahil ilang beses ko siyang iniwasan. No, he probably saw you with Martha. Hindi na niya alam ang gagawin. Naguguluhan siya. Lihim na napaungol ang dalaga. Kahit saan daanin ay may karapatan ang pamilya Chua kay Charlotte, ni hindi nga sila magkamag-anak ni Emma. Totoong halos sa kanila na nagdalaga ito, subalit wala pa rin silang relasyon kung tutusin. Maliban sa affinity na matagal na rin namang tinapos ng ina nito. But she couldn't fail Emma. Kahit ang ama niya matindi ang bilin na iuwi sa Pilipinas ang bata. And who knows kung anong trato ang maaari nilang gawin kay Charlotte. Kung ang sariling anak na si Carlo ay nagawa nilang itakwil, at 3 taong gulang pa na bata kaya na ngayon lang nila natutunang kilalanin. Hindi mamamatay si Carlo at si Emma kung una pa lang ay tinanggap na nila ang mga ito. Pero dahil matapobre ang pamilya, itinakwil kahit ang sariling anak. Nasa first class section sila at hindi maunawaan ni Katrina kung paano nakakasama silang 3 sa hilera ng pantatluhang upuan. Si Charlotte nasa window seat. Siya ang nasa gitna at si Lance ang malapit sa aisle. Tumawid ang mga kamay ni Lance patungo sa lugar ni Charlotte at balak na ito ang magkabit ng seatbelt ng bata. Si Katrina ay halos hindi huminga. Naiipit siya ng mga braso ng lalaki at alam niyang sadya nitong idinidikit ang katawan sa kanya. And she could feel herself shivering. Namamangha siya sa sensasyon na idinudulot ng lalaki sa kanya sa tuwing nalalapit ito. Mula pa man nung una niya itong makita sa elevator. Heavens! Meron ba talagang lalaking ganun? Yung kahit paghinga lang na nalalanghap at humahaplos sa'yo. Tila nagpapatayo na sa lahat ng mga balahibo mo sa katawan. At ikaw rin, wife. Nakangising wika nito sa kanya. At bago pa siya makakilos, bumaba na ang mga kamay nito sa seatbelt niya at ikinabit. Kaya kong gawin yan. There, it's done. You make a fuss over nothing. Paano tayo nagkasama-sama sa hilerang to? Mabuti walang nagkiklaim ng inupuan mo. I had it arranged at the counter na pagtabi-tabihin tayo. Meron ba namang mag-asawang magkahiwalay? Isa pa, hindi sumipot ang kasama ko sa biyaheng ito. On the contrary, mabuti na lang din na hindi siya nakarating. Huwag mo asahang ihalili ako sa lugar niya. Kung ihalili man kita, bali wala naman yun sa'yo, di ba? Akalain mong dali mo akong na-pick up? At akala ko pa naman hard to get ako. At bilang asawa mo pa ha? Sasagot sana si Katrina ng maanghang nang biglang tumaas ang eroplano. Napahugot siya ng malalim na paghinga kasabay ng panlalaki ng mga mata. Wala sa loob na napadaklot siya sa kamay ni Lance na nasa armrest. Kahit kailan hindi na siya nasanay sa take-off. Ganon din sa landing. Tila hinahalukay pa rin ang sikmura niya. Natatakot pa rin siya. Sa isip niya, sa take-off at sa pagbaba ng eroplano, maaaring nangyayari ang anumang aksidente. Calm down. Nang muling umuga ang eroplano, lalong napahigpit ang hawak ni Katrina sa kamay ng lalaki. Oh well, I'd rather do this. Si Lance at sa isang kisap mata, nasa mga labi na ni Katrina ang mga labi nito. Ouch! Si Lance na bigla siyang pinakawalan.
Hindi ko alam na ganun kakalakas. Lord, woman, kung nataas-taas pa ang kamay mo, baka nakagawa ka ng malaking damage sa pagkalalaki ko. Buti sa'yo. At sana nalakasan ko pa. Wala ka nang ginawa kundi pagsamantalahan ako. Dami na talagang mga loko at mapagsamantalang tao sa mundo. Wala kang ipinagkaiba sa lalaking tinatakasan ko at kay... Yun na sanang sasabihin niya at mabuti na lang napigil ang sarili. You little tigress. Tinulungan lang kita, huwag pansinin ang pagtaas at pagguga ng eroplano. You have strange ways of helping people. Sa bawat tulong na kailangan ko, pananamantala ang ginagawa mo. Hindi ka tumutulong, nananamantala ka. You seem to be enjoying my kiss. I could feel it. Isa pa, sanay ka naman dun, di ba? You are enjoying the favors of two men at the same time. Hindi mo ko kilala. Maybe. Pero halos wala nang tinatakpan ng mga damit na minomodelo mo, di ba? Idagdag pa yung iskandalong iniwan mo sa Paris bago ka nagtungo sa Hong Kong. How do you know that? You don't have an ordinary face, Katrina. Lihim na napamura ang dalaga. And I've read in the papers how you jilted your groom on your wedding day. Huli na para matiyak kong higit na mahusay na lover ang ex-boyfriend mong photographer kaysa sa fiancé mo eh. You don't know anything about my personal life, mister. Kaya wag kang humusga. Sa paraan ng pagyakap mo sa akin sa hotel, ano pa bang maaari kong isipin, Katrina? Kaya kung ako sa'yo, pagbibigyan ko ang sarili ko and enjoy our little flirtations while they last. Isa kang baliw! He's on board. Who's on board? Oh. Please, don't leave. So kailangan mo na naman ako. Minsan, gusto kong pag-isipang mabuti kung sino ba talagang gumagamit nino at kung sino ang nananamantala. Humigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso ni Lance. Ang flight attendant sa aisle nila, nasa tapat na rin nila at inalok ang mga blankets. Kumuha ng dalawa si Lance at nagpasalamat. Inilahad ni Lance ang kumot at itinakip sa katawan nilang dalawa. It was so intimate na gusto niyang alisin ang kumot. Subalit kinakabahan pa rin hanggang sa mga sandaling yun, natatanaw nila si Albie Chua. Relax, and start telling me kung bakit natatakot ka sa lalaking yun. Sino siya? Gusto niyang sabihin dito ang buong katotohanan lamang. Hindi siya nagtitiwala sa estrangherong ito na ang tanging alam niya ay Lance ang pangalan. Anong ibig mong sabihin? A persistent jerk, that's all. Nang magising si Katrina ay nag-iisa na lang siya sa upuan. Agad ang pagbangon ng kaba sa dibdib niya. Nasaan si Charlotte? Si Lance? Mabilis ang paglipad ng mga mata niya sa di kalayo ang upuan ni Albie Chua. Mabilis siyang tumayo at inikot ang tingin sa buong eroplano. Kulang isang oras marahil siyang nakatulog. Palabas na siya ng aisle nang matanaw si Lance na karga si Charlotte. Nakahinga siya ng maluwag. Oh, bakit tila nakalunok ka ng buong kamyas? Saan kayo nagpunta? Bakit hindi mo ako ginising? Gustong magpunta ng bata sa lavatory at tulog na tulog ka. Nasaan naman ang puso ko kung ginising kita? Dapat ginising mo ako dahil akong tiya. Wala kang karapatang alisin sa tabi ko si Charlotte. Katrina, nasa loob tayo ng eroplano. Daang libong pie mula sa lupa. Saan sa palagay mo dadalhin ko si Charlotte sa loob ng eroplanong ito? Iniisip mo bang tatalon kaming dalawa palabas? Tita, kumain na ako. Masarap, and look. Itinas nito ang isang stuffed toy. The flight attendant. Yes, she gave me this toy and Tito Lance didn't want to wake you up. Mas masarap ang pagkain sa bahay, Charlotte. Tinitiyak ko sa'yo. You can eat anything you want and you'll never go hungry again, sweetheart. I can also play outside? Yes, ibibili ka ni Lolo Kobe ng maraming toys at hindi ka makukulong sa metro kwadradong silid tulad ng tinirhan mo sa Hong Kong. Ano ba ang naging buhay ng pamangkin mo sa Hong Kong? Nasaan ang mga magulang ng bata? I'm sure you did ask her. Sarkastikong lingon niya rito. I did, but she's only 3 years old, Katrina, at malabo ang sagot niya kung nasaan ang mga magulang niya. I've told her that her parents are dead, but she doesn't seem to understand. Hindi ka rin ba sanay sa pagbaba ng eroplano? She bit her lower lip. Sino mag-aakalang ang kilalang Eurasian beauty
Takot sa pagtaas at pagbaba ng eroplano. Huwag mo akong pagtawanan. Marami akong kilalang takot, kahit ang umapak sa eroplano. Sorry about that. Hindi kita pinagtatawanan bilang ikaw. Hindi lang ako makapaniwala. Anong gusto mong gawin ko habang pababa tayo? Nothing. Pagalit niyang sagot at nilingon si Charlotte. Are you okay, sweetheart? Yes. Ngumiti ang bata. Of course, ang mga bata pa na tuwang-tuwa kahit itaob ang roller coaster. She started to gasp nang maramdaman ang unti-unting pagbaba ng eroplano. Ang kamay niyang hawak pa rin ni Lance ay dinala nito sa bibig at hinagkang isa-isa ang mga daliri niya. Then, the back of her palm. At hindi na niya matiyak kung ano ang dahilan nun. At wala rin siyang balak hilahin ang kamay mula kay Lance. Maaaring sa paningin ng ibang tao ay mag-asawa sila dahil nasa ibabaw ng cart ng bagahe niya si Charlotte habang itinutulak ni Lance palabas ng NAIA ang baggage cart. May kung alang beses din na lumingon si Katrina at hinahanap na mga mata si Albie Chua. Subalit ni hindi na niya nakita ang anino nito sa maliit na airport ng NAIA. Mula sa 2 taong mahigit na paninirahan sa ibang bansa ay nanibago siya. 10:00 pasado na ng gabi at maalinsangan. Muli siyang naniguro at nilinga ang paligid. Subalit wala talaga ito. Siguro nagkataon lang na patungo ito sa Maynila at kaya siya napag-uukulan ng pansin dahil napupunan nito ang takot at pag-iwas niya sa tuwing nagtatagpo sila. Napukaw niya marahil ang curiosity nito. Maaaring nag-aalala siya nang walang kadahi-dahilan. Thank you so much, Lance. We can part ways here. At iniabot niya muli ang halaga nang binayaran ito sa hotel. I'd like to see you again, Katrina. It isn't every day that you meet a famous Eurasian model. Gumanti siya ng tipid ng ngiti. I have resigned from my job, Lance. Hindi na ako modelo ngayon. Iniwan mo ang isang prestigious and high-paying job? You've got to be kidding. Siguro magiging yaya muna ako ng pamangkin ko pansamantala. Sinamahan niya yon ng mahinang tawa. Si Charlotte bang dahilan kung bakit ka nag-resign sa trabaho mo? O dahil sa iskandalong nangyari sa'yo sa Paris? Do you really enjoy being the cause of some unfortunate men's letdowns? Manghang na hinto saglit sa paglalakad si Katrina. Sa kaibuturan ng dibdib, gusto niyang sabihing mali ang paniwala nito tungkol sa kanya. Naroon ang desperation na sabihin ditong, she wouldn't let a man down once she had given to him all she had to give, meaning love and trust. You're wrong, Lance. Bahagyang gumaragal ang tinig niya. I was the one who was let down. You shouldn't believe what you've always read in the papers. But anyway, I don't really have to explain myself to you or to anyone. Wala akong pakialam sa opinion ng iba, maliban doon sa mga taong malalapit sa akin. Naroon ang curiosity sa mga mata ni Lance nang titigan siya. At sino ang taong malapit sa'yo, Katrina? Ang photographer boyfriend mo ba? Nasaan siya? Bakit hindi mo siya kasamang umuwi ng Pilipinas? Did he let you down matapos ang iskandalo? That after all, when things got rough, hindi kanya madamayan? Humugot siya ng paghinga at bumilang ng 1 hanggang 10 bago nagsalita. I wanted us to part as friends, Lance. Kahit paano malaking tulong ang ginawa mo sa amin ni Charlotte. Kung wala ka, baka kung ano nang nangyari sa pamangkin ko. But it seemed na hindi mo gustong maghiwalay tayo magkaibigan. Isang ngiti ang pinakawalan ng lalaki. Diyan ka nagkakamali, Katrina. Goodbye, Lance. Itinaas niya ang muka at tumalikod. Hindi na gustong humaba pa ang usapan nila. Get in. Ako ang bahala sa maleta. Pagkasabi nun ay binuhat nito ang maleta niya at dinala sa compartment ng taxi. Ang driver ay naroon na at binuksan ito. What are you doing? Nalilito at naiinis siya sa ginagawa nito. I said, I want to see you again, Katrina. At ginawa ko na rin lang to. Ihatid na kita sa inyo. Now, please get inside. Maluwang nitong binuksan ang pinto ng taxi. Napilitang sumunod ang dalaga, expecting him to sit beside the taxi driver. Subalit kasunod niyang pumasok ang binata. Umusod siya palapit kay Charlotte na lumuhod sa upuan at inikot ang paningin sa labas ng bintana. Where to? Lingon nito sa kanya. Nag-aalangan namang sabihin ni Katrina
ang kanyang address sa isa lamang estranghero. Nang muling bumulong si Lance, ang hininga nito sa tainga niya ay tila apoy na naglandas sa buong katauhan niya. Quezon City, New Manila. Tila siya tau-tauhang sumusunod sa nagpupuyos na loob niya. Ibinigay sa driver ang buong direksyon habang aware sa pagkakadikit ng balikat at braso ni Lance sa kanya. Luke gave her a satisfied smile. Hindi mo kailangan gawin to. Sobra-sobra ng tulong na ginawa mo para sa amin. I don't mind. You're running from someone, so titiyakin kong ligtas ka makakarating sa inyo. Saan ka umuwi? Green Hills. Inaasahan niyang dudugtungan ni Lance ang sagot nito, subalit hindi na kumibo ang lalaki. Hindi no napigil ang muling pagtatanong niya. Hindi ka mukhang Pilipino. Ano ang... Dito ako sa Pilipinas pinanganak. So, that makes me a Filipino, di ba? Agap nito sa patamad na tono. I have foreign blood in my veins too. Do you have business in Hong Kong? If you don't mind me asking. Oh, I mind. But to satisfy your curiosity, yes, family business that I manage, and it's mostly buy and sell. Nahimigan ni Katrina na hindi gusto ng lalaking pag-usapan ang tungkol sa sarili nitong buhay. Stop! Itigil mo mamang driver! Prantikong utos niya sa taxi driver na marahang nagpreno. Lumampas ba tayo? Tanong ni Lance. Hindi. Tingnan mo ang lalaking nakatayo sa taxi na nakaparada sa ikatlong bahay mula rito. Yung nasa tapat ng light post. Sinundan niya ako hanggang dito. Ang susunod na bahay ay sa amin na. Hindi niya maikaila ang takot sa tinig. Mabilis niyang kinalang si Charlotte. Mamang driver, umalis na tayo dito. Bilisan niyo. Mamang driver, ituloy mo ng Green Hills. Wakwak Heights. Utos ni Lance sa driver na mabilis ng maniobra. Ni hindi namamalayan ng dalaga kung saan sila patungo. Walang laman ang isip ni Katrina kung paano nalaman ni Albie Chua ang address nila. Sadyang siyang sinusundan nito. Hindi nga lamang siya kilala marahil. Pagdating nila sa Wakwak Heights, ay pakargang ibinaba ni Lance si Charlotte. Sumunod ang dalaga. Ang driver, inilabas ang maleta niya. Anong gagawin namin dito? Tanong ni Katrina. Mula pa kanina sa Hong Kong, wala ka nang ginawa kundi tumakbo tumakas. Katrina, pati bata nadadamay. At dahil ang lalaking tinatakasan mo'y tila alam na kung saan ka nakatira. Dumito na muna kayo sa unit ko. Wika nito na tila ba matagal na sila magkakilala. Mula sa itaas ay bumaba at bumukas yun. Tara na. No, I can manage. May mga kaibigan akong ditong maaari kong tuluyan. Saka na muna natin planuhin yan. Tingnan mo ang bata at nakayupyup na sa balikat ko. Hinawakan siya nito sa siko at inakay papasok sa elevator. Isinandal ng dalaga ang ulo sa dingding ng lift at humugot ng buntong hininga. Here we are, sabi ni Lance sa kanya. At mabiling lumabas sa elevator ang dalaga. Nasa 7th floor sila. Akin na si Charlotte. Inabot niya ang bata. It's okay, Katrina. This is a bachelor's pad. I hope you'll be comfortable enough. Kayo ni Charlotte. Inikot ng dalaga ang paningin sa buong unit. An ultra-modern studio-type meal pad. Maliit na sala at kusina na kompleto sa modern necessities. Ang tanging pagitan ng bedroom at sala ay isang minibar na ang likod ay silhouette divider na tila mason black and white square cubes. At nasisilip din naman ang king-size bed. Pwede ko bang gamitin ang telepono mo? Tatawagan ko lang ang father ko. Sure. Kumuha ng scotch at nagsalin. Itinulak ang isang baso sa kanya. To smooth her up edges. You're tired and scared. Matabang nitong dagdag. Wala siyang alam na isagot. Ising, ang daddy? Umalis po ma'am, kaninang umaga patungong Paso de Blas po ba yun? Isang island resort daw po yun. Dumating yung bisitang mag-asawang hapon ni Sir kagabi. Ang bilin po niya, sabihin sa inyong 3 araw sila roon. Hindi makapaniwalang wala ang ama, bagamat nabanggit na nito sa kanya na may inaasahang Japanese clients. Napaka-wrong timing naman talaga. Ibinili niya sa katulong na hindi magpapapasok kahit na sinong tao, kahit na ano pang sabihin. Nasabihin sa kung sino mang nagtatanong sa kanya sa labas, na wala pa rin siya sa bansa. What's wrong? Nasa resort ang daddy. Wala sa loob yung tanong.
Saan sila pupunta ngayon pansamantala? Hindi sila pwedeng mag-check-in sa malalaking hotel. Knowing Albie Chua, tiyak na iisa-isahin nito lahat ng hotel sa Maynila. What are you talking about, Katrina? Siguro naman may karapatan ako malaman kung sino ang lalaking iniiwasan mo mula pa sa Hong Kong. Sa pamamagitan ko? Patoy ang tanong nito. Nanlulumong dinampot ng dalaga ang baso ng scotch at nagmamadaling tinungga. Ang tangkang pag-straight ay napigil dahil hinawakan ni Lance sa kamay niya at kinuha ang baso. Natitiyak kong alam mo kung paano pag-inom ng alak. At natitiyak ko rin wala kang balak malasing. At gusto kong ulitin ang tanong ko. Sino ang tinatakasan mo? Si Albie Chua. And who is this guy? Kung hindi may kagagalit na malaman ko. He's very rich and his family is powerful in Hong Kong. At kahit dito sa Pilipinas, may nakapagsabi rin sa aking kaibigan ng pamilya nila ang presidente ng Pilipinas kahit nung araw pa. At anong kinalaman nun sa'yo? Why are you running away from him? I have something he wants. Or someone? Pagtutuwid ni Lance na muling dinala sa bibig ang alak. Si Charlotte ba? How do you know? Hindi mahirap hulaan. Sa tingin ko, hindi ka naman masamang tao. At lalo sigurong wala kang itinatago mga brilyante dyan sa bag mo. Dahil wala kang pakialam kung humulagpos sa balikat mong bag mo sa pagtakbo. At natitiyak kong hindi siya ang ex-fiancé mo. Dahil nakita ko na ang larawan ni Alex. Ibinaba ng dalaga ang wine glass sa counter at humakbang patungo sa couch. Pamangkin ni Albie Chua si Charlotte. Siguro nakita mong Chua din yung apelyido ni Charlotte sa passport. At ano ang kaugnayan mo sa bata? Actually, kung bloodline na pag-uusapan, wala akong relasyon kay Charlotte. I've only met her days ago. Alam mo bang pagdukot ang ginawa mo? At alam mong seryosong krimen to, Katrina. Sa akin ipinagkatiwala ni Emma ang anak niya at nasa akin ang sulat na magpapatunay nun. Totoong hindi namin kadugo ang bata tulad din ni Emma. Pero itinuring siyang anak ng daddy ko at ako bilang totoong kapatid. Tinitiyak ko sa'yo, mapapabuti ang bata sa amin kaysa sa pamilya ni Carlo. Sila ang dahilan ng kamatayan ng mag-asawa. Kung tinanggap nila si Emma noon pa man, di sana buhay pa sila at hindi may iwang mag-isa si Charlotte. Dapat noon pa nila pinag-interesan ng bata. Huli na ang pagbabagong puri nila. Wala kang alam sa mga bagay tungkol sa naging buhay ng mag-asawa. Katrina, ikaw mismo sinabi mong mahigit 3 taon walang komunikasyon sa iyong stepsister mo. Now, wait a minute. Kanino ka mapanig? I'm on your side, pero hindi kampihan ito. Ina-analyze ko lang ang mga bagay-bagay. Emma would not lie. Marami siyang kapintasan pero wala akong natatandaang kasama raw na kasinungalingan. Kahit ang mga misdeeds niya, kusa niyang inaamin. You're tired. Magpahinga ka na. There's the bathroom. Bababa muna ako upang kuhanin ang bagahe mo. Wait, you don't expect me to stay here. At saan mo gusto magpunta? Gayong ikaw mismo nagsabing may impluensya ang Albie Chua na ito. For all you know, kabisado niyang lahat ang mga kilos mo at kilala ang mga kakilala mo. Now, rest. At pagpanig ko, planuhin natin ang mabuting gagawin. Naiwang naguguluhan si Katrina. Ano ba itong gulong pinasok niya? At hindi na siya maaaring umatras pa. Naipangako niya sa sarili matapos basahin ang sulat ni Emma na hindi ibabalik sa mga Chua si Charlotte hanggat kaya niya. You can refresh yourself. Make yourself at home. Bababa ko ulit at may kakausapin lang ako sandali. Nag-shower siya ng madalian. Pinatuyo ng tuwalya ang buhok at pagkatapos, itinapis at lumabas. Yun ang inabutan ni Lance. Ang paghook niya ng panloob niya. Napasinghap siya ng malakas at mabilis na tumalikod. Bakit hindi ka man lang kumatok? If I did, hindi ko nakita ang nakita ko lang ngayon. Isa pa, hindi rin naman ako kumatok kanina nang ipanhik ko ang maleta mo. Anyway, ano naman ang dapat mo ikahiya? Hindi ba nga't halos wala rin namang tinakpan ng mga isinusuot mo sa rampa? Wala kinalaman ng trabaho ko sa bigla mong pagpasok. Kayo hindi pa ako nakakapagbihis. And God, we barely know each other. That can be remedied.
Nang sa ganun ay may lisensya akong, shut up! Okay. It's almost 11. Are you hungry? We can order from here. Umiling si Katrina. Hindi niya maintindihan ang lalaking ito. Sa isang sandali, diretsahang nangiinsulto. Sa susunod, maalalahanin. Are you sure? Bagaman wala akong hilig sa matatabang babae, payat ka pa rin sa pamantayan ko. At kung hindi ka na nga babalik sa pagmamodelo, then you'd better start eating properly now. Wala akong pakialam sa pamantayan mo at hindi ako magpapataba o magpapapayat dahil lang sa'yo. At may palagi akong kulang yung vocabulary mo. Have you ever heard of the word slim? Gumuhit sa tigisang sulok ng mga mata nito ang mga laugh lines na tila cobwebs. This man had his share of attraction. I guess you're right. At wala rin akong hilig sa mga babaeng tila una ng dibdib. Dahil gusto kong sa braso ko nakauna ng babae ko. Yours are just about right. Small, firm, and... Hey, stop it! Magigising mo ang bata. Nakatawang awat ni Lance nang muli siyang dumampot ng throw pillow. Effective ang warning. Matapos sulyapan ang nahihimbing na si Charlotte, ibinaba ng dalaga ang hawak at nakasimangot na naupo. Anyway, gigisingin ko rin naman siya. We have to find ourselves a place to stay. Huwag kang hangal. You're welcome here. Isa pa hating gabi na halos. We're both tired. At natitiyak kong bukas na ang gising ng bata. Maglolo ko lang yan pag ginising mo. What do you know about kids? Are you married? Fishing? Hindi dahil sa personal na dahilan. Baka bigla na lamang may lumitaw sa pinto dyan at magsabing asawa mo siya. Paano mo kami papaliwanag? Ako ang bahala sa mga ganun. Ayoko ng gulo. Ano palang gusto mo kainin? Thank you, but I'm tired and I'd rather sleep. If you don't stop insinuating something, lalabas kami ni Charlotte ngayon din. Pumormal si Lance at bigla siyang nagsising na iwala niya ang panunokso sa mood nito. Pagod din ako at tama ka. Siguro nga magpahinga na lang tayo. Tabihan mo si Charlotte at dito ako sa couch. No, that's your bed. Ako na lang dito at ikaw ang tumabi sa bata. Hindi ka magkakasya sa couch. Well, stop protesting. At sumunod ka na lang. What are you doing? Ano sa tingin mo? Hindi mo kailangang maghubad. Gusto mong ikaw maghubad sa akin? Tumawa si Lance. Alam nga namang matulog akong nakadamit. But don't worry, hindi ako magtatanggal ng pants. Titiisin ko alang-alang sa'yo. Siguro gusto mo rin magpalit ng pantulog mo. Go ahead, hindi ako titingin. Strange, kahit kailan hindi siya na-attract sa lalaking medyo mapusyaw ang kulay. Si Alex, medyo kayumanggi dahil Mexican French ito. Pero bakit ganun ang atraksyon sa kanya ng lalaking ito na obvious na maputi? I'm afraid I might melt. Walang ingay siyang nakarating sa malaking kama na kung tutuusin ay ilang hakbang lang din mula sa kanalalagyan ng lalaki. Maingat siyang tumabi kay Charlotte. Subalit may kalahating oras na siyang nakahiga, hindi siya dalawin ng antok. Nagulat pa siya nang mula sa inaakala niyang tulog na lalaki ay nagsalita ito. Enough para marinig niya at hindi magising ang bata. For heaven's sake, magigising mo si Charlotte sa likod mo. Bakit hindi ka matulog? I'm not used to sleeping with a stranger. You're not sleeping with me, sweetheart. Though how I wish you would. Ang dumi talaga ng isip mo. Alright, siguro nga napaka-unfair ko. I've been staring at your face a lot of times from the magazines, and I have known your name. And I'm so pleased I finally met you. I'm Lance Dawson, a British Filipino, 34 years old, a businessman, and can speak some languages. That is Tagalog, English, French, and Mandarin, and unmarried. This is my flat, and I'm sure you can doubt that. Hindi rin ako nakakatulog kapag may kasamang magandang dalaga sa silid ko. Lalo na't ang dalagang yun ay may suot na manipis na damit at nasa kama ko mismo. Gumagana ang mayaman kong imahinasyon. I can think of 1,000 things to do than lie here and pretended to be asleep. And, lady, mahirap mahiga na nagsisikip ang maong. I'm aching. Sa tingin ko naman may paracetamols ka sa kabinet mo. Fake too. Padabog niyang sagot at isinubsob ang mukha sa unan. Nag-echo sa apat na sulok ng unit ang malakas na tawa ni Lance. Strange na hindi man lang tuminag si Charlotte. The unfairness of this world.
Tulad sa isang commercial ay nagising si Katrina sa aroma ng kape na nasisinghot ng ilong niya. Nakangiting mukha ni Lance ang namulatan niya. Sa kanang kamay ay may hawak na umuusok na kape. Good morning. It's almost 8. Morning, tita. Hello, pet. Masuyong bati niya. Hihintayin ka namin sa ibaba, sa pool. Come on, sweetheart. Inakay na nito palabas si Charlotte. Ilang sandali nang nakalabas ang dalawa ay nakatitig pa rin sa pinagdadaanan ng mga ito si Katrina. Gusto niyang pagtakhan ang pagiging malapit ng dalawa. Likas na friendly ang bata. Kakaiba sa mga batang nasanay na caretaker ang kasama. Bihis na siya nang lapitan ng telepono. Hawak na niya yon nang magaring ang phone. Nagulat pa siya ng bahagya. Hindi malaman kung sasagutin o hindi. Baka personal call ni Lance yun. Pero agad din namang naisip na baka si Lance yun at tumatawag mula sa ibaba upang madaliin siya. Hello? Yes, good morning. Tumikim ang nasa kabilang linya. Lalaki pero hindi boses ni Lance. Naramdaman niya ang bahagyang pag-alangan nito. I'd like to speak to Mr. Chua, please. Mr. Chua? Agad ang pagbundol na kaba sa dibdib ni Katrina. Sinong Mr. Chua ang hinahanap nito? I think you've got the wrong number, mister. I'm sure I've dialed the number right. I'm calling from Hong Kong, and this is his manager. And it's important that I must talk to him. And I'm sure you've dialed the wrong number, mister. This unit belongs to Lance Dawson, and... That's right, Lance Dawson Chua. May I speak to him, please? Sa nanginginig ng mga tuhod ay napaupong bigla ang dalaga sa sofa. Kinausap niya ang caller sa nanginginig na tinig. Pinanginginigan siya ng laman. Gusto niyang sumigaw sa matinding galit at panlulumo at takot. Ganun siya kahangal. And to think, she even thought herself smart and witty. All the way from Hong Kong, ang taong iniiwasan niya ay ang mismong taong kasakasama na niya. At sino ang taong lagi nang nakasunod sa kanila? Bakit ang sabi ni Martha, yun si Albie Chua? Tiniyak nito. Lance Dawson Chua. At isiping hinayaan niya hagkan siya nito, yakapin, damhin. And to top it all, nag-enjoy siya sa mga halik nito. Nasa ganun siyang ayos nang pumasok si Lance na wala si Charlotte. Agad na napatayo ang dalaga. Nasa si Charlotte? Nasa ibaba, ayaw pang umalis sa pool. Charlotte's enjoying, Katrina. At huwag ka mag-alala. Isang capable nurse ang pinag-iwala ko sa kanya. Hindi siya pababayaan nun. And beyond that, a certain Mr. Sen left an important message for you. Lance Dawson Chua. Bahagya lang ang paggalaw ng mga mata ni Lance, pero hindi man lang ito natigatig. Natila ba sa panahong magkasama sila, umaasa na itong malalaman din ni Katrina kung sino ito. Aalis kami ni Charlotte ngayon din. Calm down, Katrina. Mapag-uusapan natin to. Wala tayong pag-uusapan. Niloko mo ko. Pinagsamantalahan. I'm taking Charlotte out of your house now. Please, listen to me, will you? Kung gusto kong itakas mula sa'yo si Charlotte, kaya kong gawin. Of course. Bakit nga ba hindi mo siya itinakas? Dahil nag-enjoy ka sa mga ginagawa mong paluloko sa akin. Naaliw ka makitang natatakot ako sa tuwing nakikita ko lalaking yun. Naakala ko siyang ikaw. Oh God, all along pinagtatawanan mo ako. Dahil hindi ko gustong kuhanin ang pamangkin ko sa persahang paraan, Katrina. Though, I have all the legal rights kumpara sa'yo. Anong legal rights ang pinagsasabi mo? Itinakwil niyo si Carlo nang pakasalan niya si Emma. Ni hindi niyo sinilip ang tatlo sa loob ng 3 taong mahigit. Ngayon biglang gusto niyo kunin ang bata. I wish I could explain, Katrina, pero walang silbi ang anumang paliwanag na gagawin ko. Nakikiusap ako sa iyong ipaubaya mo sa akin ng ilang araw si Charlotte at... No! Hindi ko siya ibibigay sa iyo sa inyo. Please, I'm running out of time. In fact, ngayon na lang ang saya ko nang wala ang ama mo pagdating natin. Nakapag-iisip ako. Kaya nga lang, naunahan ako nang sabihin sa iyo ang identity ko. Wala kang sasabing pagbabago sa pasya ko. Be reasonable, Katrina. Nakikiusap ako. Ngayon kung tutusin, kahit ngayon din, magagawa akong isama sa Tagaytay si Charlotte nang hindi ko kailangan ng pahintulot mo. At aminin mo, wala ka nang magagawa ron ni hindi ka kamag-anak ng bata. If I were the truthless, tulad ng sinabi sa iyo ni Emma sa sulat, it would have been easy for me para i-accuse ka na dinukot mo ang pamangkin ko.
Sa airport pa lang ng Hong Kong, ang lalaking sumusunod sa atin isang private detective. Oh, at bakit siya itinuro ni Martha na ikaw? Bakit sinabi niyang ang lalaking niyo ang nakita niyang kausap ni Emma minsan? Na yun si Albie Chua, ayon na rin kay Emma. Bago mo dinala sa hotel si Martha at ang bata, nasa flat ako. Masinsin akong kinausap si Martha na mabuti ang intensyon ko. Na hindi ko gustong basta nalang kuhanin si Charlotte. Bukod pa sa binayaran ko siya para yun ang sabihin sa'yo. Oh, shucks. All along, tila ilang, para bang isang eksena sa sine ang nangyari. Para ako loko-loko lang naniwalang yun nga ang albitsura na yun. My kisses are real. Baliw ka pa rin. Kalalabas lang ng Makati Medical ng mama ko. Katrina, 5 days ago. Wala ako dapat sa Hong Kong kung hindi dahil sa utos niya. She wanted to see Carlo's daughter. Bakit hindi niya noon ginawa yun? Sa maraming beses, nagmakaawa ang mama sa papa na patawarin na si Carlo at tanggapin si Emma. Pero hindi pumayag ang papa. Gustuhin man ng mama na makita sila, hindi niya magagawang suwayin ng papa. Ganun ba ka-submissive ang mama mo? Hindi birong kahiyan ang ibinigay ni Carlos sa pamilya nang pakasalan niya si Emma. He was engaged to be married with a childhood sweetheart. Nakatakda na ang kasal nila. May pamudmud na ang mga imbitasyon sa magkabilang panig. It was supposed to be a grand wedding between 2 family friends and business associates. At sa Hong Kong gaganapin. Kakaiba sa ginawa mong hindi pagsipot sa sariling kasal dahil maliban sa sandaling iskandali wala na. Nawala ng isang matagal na kaibigan ng papa dahil ang ina ng fiancé ni Carlo inatake sa puso sa matinding kahihiyan. Though she didn't die, nakakonfine na siya sa wheelchair mula noon. 3 weeks after that should have been Carlo and Mika's wedding. Bagaman sinabi ng mga kaibigan ni Carlo na hindi yun ang una't huling pagkikita ng dalawa, hindi sila umaasa na hindi sisiputin ni Carlo ang kasal nila. 2 araw bago ang kasal, itinanay niya si Emma. Hindi namin alam kung bakit. He was so fond of Mika. Hindi magawang makapagsalita ni Katrina. Kung gayon, totoo ang sinabi ni Emma sa sulat na walang pag-ibig dito si Carlo. Tanging responsibilidad ang nagtulak sa huli upang pakasalan si Emma. Or Emma could have blackmailed Carlo into marrying her. Hindi na niya malalaman ang dahilan pero isang tiyak. Pinilit ni Emma si Carlo. Kung paano, hindi niya masagot. Hindi kailanman pinaniwalaan ng pamilya ko, ng magulang ko. Nanak ni Carlo ang dinadala ni Emma. Every year, nagpapadala ng larawan si Carlo sa mga magulang ko. Subalit hindi yung pinapansin ng papa. Isa sa mga pag-uwi ko rito sa Pilipinas, hindi sinasadyang mabuksan ko ang drawer ng papa sa opisina. Naroong lahat ang mga selyado pang sulat ni Carlo. Ako nagbukas ng mga yun at nakita ko ang pamangkin ko sa unang pagkakataon sa larawan. Charlotte was Carlo's spitting image. Ipinakita ko yun sa papa. At hindi pa rin niya magawang magpatawad, ganun ba? At hindi rin marahil mapaniwala ng papa ang nakita niya. Natitiyak kong napatawad din niya si Carlo sa iskandalong ginawa nito sa pamilya. Subalit, hindi niya napatawad ang sarili na hindi niya binigyan ng tsansa na makita ang bata. Ang atake dumating sa kanya sa araw na yun. Sobrang fatal. Katrina, he never recovered. He died a month after that. We never had a chance to contact Carlo nang atakehin ng papa dahil kahit ang mama humina ang kalusugan sa nangyari. Everybody was busy attending my father who was in comatose for 30 days. Nang mamatay ang papa, na-hospital ang mama. I had a handful, you know. Nang may libing ang papa, laman ng periodiko ang nangyari kay Carlo sa isa sa mga dropping points nila sa Aurora Province. Paano sa palagay mo tinanggap ng mama yun? And for 2 months, I've been trying to contact Emma. Hindi niya ako gustong kausapin. Kaya, inupahan ko ang private detective na yon upang siyang makipag-usap sa kanya. Wala nang silbi. Hindi ko alam kung anong dahilan niya upang tumanggi. Noon pa, gano'n na lang ang pagnanais niyang mapabilang sa pamilya namin. My mother wants to see her granddaughter. Katrina, natawagan ko na siya kahapon at alam niyang dadalhin ko anumang oras sa kanyang bata. Gusto kong gawin yun sa parang pumapayag ka. Isang nahahapong tango ang sinagot niya. She tried to smile. Yeah. I'll say my goodbyes to Charlotte. You can show me
Where's the pool? Hinila niya palabas ang maleta, subalit hindi siya nakarating sa pinto. Pinigilan ni Lance ang braso niya. I want you to come with us, Katrina. What? Sumama ka sa amin ni Charlotte sa Tagaytay. Alam ng mama na kasama ka namin. Naikwento na kita sa kanya. Hindi ko gustong mailang ng husto si Charlotte dahil kahit paano, estranghero pa rin ako sa kanya. I don't think... Don't think. Come with us, please. Bakit sa palagay mo, pinakibagayan kong lahat ang mga kalokohan mo mula Hong Kong kung hindi ko gusto kasama kita at makilalang mama? Kalokohan? Why, Mr. Chua? Lance, Katrina. At totoong sinabi ko sa iyo kanina. My kisses are real. Hindi kasama sa plano. I never intended to kiss you pero hindi ko mapigilan ang sarili ko tulad ngayon. And her eager lips met his shamelessly. Charlotte, I want you to meet your grandmother. Silan sa bata at inilahad ang kamay sa matandang babae. How are you, darling? Inilahad ng Donya ang dalawang kamay sa batang alanganing lumapit. Come and give Lola a kiss, aber? Sumunod ang bata at sumampa sa rocking chair. Tinulungan ni Lance na maikandong sa ina ang pamangkin. Mahigpit na niyakap ng Donya ang bata at gumanti rin naman ang yakap. Nakita ni Katrina ang pagsungaw ng luha sa mga mata ng matandang babae. Biglang nagsikip ang dibdib ng dalaga. Tingin ba niya ay napaka-fragile ng matandang babae? Maliit at maputi, tipikal sa mga Chinese. Bagaman nasabi na ni Lance sa kanya habang nasa daan na Pilipina ang mama nito dahil sa Pilipinas na ito pinanganak at lumaki. Kung naging babae si Carlo, siyang siya nung bata pa, Lance. Baka makasama sa inyo, mama, yung sobrang excitement. Mag-i-stay naman si Charlotte. Maring wika nito at pagkatapos ay nilingon si Katrina. And this is Katrina, mother. Siyang sinasabi ko sa inyo. How are you, Iha? Yumuko ang dalaga nang makitang inilalahad ng matanda ang pisngi nito. She gave her a light kiss. I'm pleased to meet you, madam. Hindi kasing galak ko nang itawag sa akin ni Lance kahapon na kasama niya ang fiancé niya patungo rito. Small world, Iha. Lance said he met you in Paris. At kailan lang nagkaalaman na may relasyon ka kay Emma by affinity nang sabihin mo sa kanyang pupunta ka ng Hong Kong to claim your niece. Come on, mother. Sobra-sobrang excitement yan for one day. Baka makasama sa inyo. Pagpahingin mo na ang mama nurse. Ginagawa akong paralitiko ng anak ko, Katrina. Sana'y makasanayan mo ang pagiging triumph niyan. Sanay na siya sa akin, mama. Will you come to Lola this afternoon, Charlotte? Opo. Come, ladies. Ipapakita ko sa inyo ang magiging silid niyo. Anong fiancé ang pinagsasabi mo sa mama mo? Relax, Katrina. Kung sinabi ko sa iyo kanina yan, habang patungo tayo dito, baka hindi ka pumayag na sumama. Kaya niloko mo na naman ako. Ano ba talaga trabaho mo? You seem to be very expert in deceiving people. Makinig ka. Ipapaliwanag ko sa iyo. Of course. Lagi naman may magandang paliwanag mula sa iyo, di ba? And I will be left speechless. Siguro abogado ka rin, ano? Matagal nang inuungkat ng mama na mag-asawa ako, Katrina. Nitong mamatay ang papa at si Carlo, lalo nang naging obsession niyang mag-asawa na ako. I can say no. I don't want to disappoint her. Kaya pinain mo na naman ako sa panloloko mo sa sariling ina mo. Ouch, ang sakit nun ah. May sakit ang mama, Katrina. Kailangan kong ibigay sa kanya ang dalawang bagay na ikahahaba pa ng buhay niya. Si Charlotte at ang paniwalaing siyang magkasintahan tayo, ganun ba? Pwede naman nating totohanin yun ah. I like you, Katrina, very much. At alam kong hindi mahirap para sa'yo magustuhan ako. Malakas ang chemistry nating dalawa. Huwag mo ang guluhin ang isip ko, Lance. Mula nang makilala kita, hindi ko na alam kung ano ang tama at mali sa ginagawa ko. You seem to have controlled everything that I do. And who cares about scientific terms? Do you know what chemistry means? I know what it means. The study of elements and the reactions they undergo. They're to satisfy you. So, you're not just a pretty face, ha? You still remember that. At dahil ibinigay mo na rin ang kahulugan,
Gusto kong sabihin sa'yo na ang chemistry mo, mixed with mine. I'm sure there would be a mighty explosion sooner or later. Lance! Find another woman to mix your chemistry with. I'm not available. Ano man ang alam mo tungkol sa akin, mula sa mga nababasa mo, hindi ako yun. I don't go for flings, and short affairs and sham relationships. Kung walang usok, walang apoy, Katrina. Hindi mo kailangang i-depends ang sarili mo sa akin. I don't really care about your past. Ang hinihiling ko lang sa'yo para sa matanda, hindi niya alam ang tungkol sa iskandalong kinasangkutan mo. At least, hindi mananatili sa isip niyang lagi na lang akong walang permanenteng relasyon. At magkatugma tayo sa bagay na yan. We can enjoy the bliss without the wedded. At kung tumanggi ako, wala kang pinanghahawakan sa akin, Lance. Nasa iyo na si Charlotte. Indirectly. Si Emma ang sanhi ng kamatayan ni Carlo at ng Papa, Katrina. Huwag mong sisihin si Emma sa nangyari sa Papa mo. Ginawa niya yun sa sarili niya. Paano kung ibalik ko sa iyo ang akusasyon na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Emma at ni Carlo? Cellmate, you don't know anything, Katrina. Pero ito lang masasabi ko. Huwag sanang ikaw ang magiging sanhi ng sunod na atake ng Mama dahil hindi kita patatawarin. Ano ba naman ang inaayawan mong magkunwaring magkasintahan tayo? Ang ginawa nating halik ang dalawa, tinalo pa magkasintahang totoo. Nang sumunod na mga araw ay nagkalapit ng husto sina Katrina at Doña Crisanta. Tulad din ng kung paano ito bumawi ng lakas mula nang dumating si Charlotte na lagi nalang kasama ng matanda. Sa mga pagkakataong napakabait ng matanda, nakokonsensya siya sa panloloko nila ni Lance. Upang pawiin din ang alalahanin na para din sa matanda kung bakit nila ginagawa yun. Linggo ng umaga nang may dumating silang bisita. Pagkababa nito ng kotse, agad na tumakbo ng yakap kay Lance. Oh, Lance, darling! Tumaas sa mukha nito at hinagkan ang mga labi ng binata. Umiwas ang tingin si Katrina. I miss you so much. And I miss you too, Mika. Wika nito at inakay ang dalaga palapit sa kanila. So, ito ang Mika na kasintahan ni Carlo. Maliit, hindi kagandahan, pero chinita at kasimputi ng labanos. So fragile looking. Chinese, anak ng kaibigan ng pamilya. No wonder na gano'n na lang ang galit ng mga tsuwa sa biglaang pagpapakasal nina Emma at Carlo. Hello, Iha. Kamusta ka na? Kayo ang dapat kong kamustahin, Mama. Si Katrina, Mika. Pakilala ng matandang babae. Stepsister siya ng asawa ni Carlo. At si Charlotte, ang apo ko. She's also Lance fiancé, Iha. Patuloy ng matanda na lalong nagpasingkit sa singkit ng mga mata ng babae. Subalit saglit lang yun at agad na lumapit sa binata si Mika. Nagtatampo ako si Lance. Bakit hindi mo sinabing may kasintahan ka na? Gusto ko sorpresahin ng Mama, Mika. 10:00 na ng gabi ay hindi siya makatulog. Maliban sa mga kislap ng ilaw sa kapaligiran, ay madilim ang paligid. Sa araw, ang verandang yon ay nakatanaw sa Taal Lake. Nalalanghap niya ang hanging dagat. Nasa ganun siyang ayos nang dumantay sa mga balikat niya ang mga kamay ni Lance. Pagkatapos ay pagdampi ng mga labi nito sa sentido niya. Sinabi sa ibabang hindi ka naghapunan, sweetheart. Don't call me that way. All the habits are hard to die. Akala mo modelo ka pa rin at gustong ma-preserve ang slimness? Bakit ngayon ka lang dumating? Nakapagtatakang nakawala ka sa bisita mong halos hindi ka gustong bitawan. Itinaas ang muka. Huwag kang tatangging nagsiselos. Muling bumaba ang labing yun sa kanya. Ang kaibahan lang sa pagkakataong yun, umangat siya mula sa sahig at nararamdaman niyang ipinapasok siya nito muli sa silid niya. Lance, Katrina, I miss you so much. Sa loob ng 2 araw, ikaw na lang ang laman ng isip ko. And I've been wanting to do this since I first saw you. Gusto ko rin gawin mo sa akin to. Ang gusto niyang sabihin, pero nanatiling tuyo ang kanyang lalamunan. Don't deny this, darling. Katrina, darling. Sandali lang itong natigilan dahil hindi niya gustong huminto ito. Easy, darling. We have all night. I promise to give it all to you. I want to prolong the pleasure and delight of this first
Even, hindi ko na mapigilan pa. She felt so disappointed nang magising siyang wala na sa tabi niya si Lance. Pero hindi niya ito masisi. 11:11 na ng umaga. Nagmamadali siyang nagtungo sa banyo. Taglay pa rin sa isip at damdamin ang kaligayahang ipinadama sa kanya ng binata. Wala siyang natatandaang naidlip sila maliban ang maaninag nila sa glass panel ang pagbubukang liwayway. Bakit kailangan magpakasal kayo, Lance? Si Mika, fierce in her voice. You promised that you will take care of me after what Carlo have done. I'm keeping my promise, Mika. Pero kailangan ko ring pakasalan si Katrina. Pero bakit? Tumaas na ang gumagaralgal nitong tinig. Bakit sa babaeng kapatid pa ng babaeng siyang naging sanhi ng trahedya ko at ang pamilya niyo? Hindi magkapatid si Katrina at Emma. Ilang beses ko na bang ipapaliwanag sa'yo? Oh, you're splitting hairs, Lance. Ganun din yun. Bakit kailangan sa kanya pa? Higit sa lahat, bakit kailangan magpakasal kayo? Dahil sa mama at kay Charlotte. Mariing sagot nito na nagpatuwid ng katawan ni Katrina. Mula sa itaas ay natatanaw niya ang ibabaw ng ulo ng binata. Si Mika ay natatakpan ng hagdan. Ang alam ng mamay magpapakasal kami at hindi na hinintay ni Katrina ang kasunod na sasabihin at nagmamadaling bumalik sa silid. She was glad na carpeted ang sitting room na tuloy-tuloy sa hagdan pababa. Naupo siya sa gilid ng kama at naguguluhang pinag-iisipan ng lahat. Pakakasalan siya ni Lance. Hindi nila napag-usapan yun na nagdaang gabi. Gusto niyang ikagalak yun, pero hindi ang dahilan kung bakit nito gagawin yun. Dapat ba niyang gawan yun ang issue? Umiling siya, she didn't think so. Hindi siya ganun kaghaga upang hindi makahalata kahit papano ay naroon ang pagtatangi ni Lance sa kanya. If he proposes marriage, tatanggapin niya. Napukaw ang pagmumuni-muni niya na kumatok ang katulong. Pinagbuksan niya ito. May dalang tray ng almusal. Ipinapanpanhik po ni Sir Lance. Nasaan siya, Elena? Umalis po, ma'am. Sinong tao sa ibaba? Baka po si Doña Crisanta at si Mamika. Ang alam ko po nasa library sila at nag-uusap kanina bago ako umakyat. Si Charlotte naman po kasama ng yaya na namamasyal sa paligid. Tumango siya at lumabas ng katulong. Agad naman niyang dinampot ang tasa ng kape at unti-unting hinigop. Hindi siya naghapunan ng nagdaang gabi. Agad ang pagtaas sa mga balahibo niya sa naisip. Pagkakain ay siya na mismo ang nagdala ng tray sa ibaba ng kusina at lumabas ng hardin. Isa-isang inalisan ng tuyong dahon ng mga halaman nang makitang sumakay si Mika sa kotse nito. Sinundan niya ng tanaw ang papalabas na sasakyan sa garahe. Nagkibit siya ng mga balikat at pumasok sa kabahayan. Naroon si Doña Crisanta na inabutan niyang papanhik na sa hagdan nang makita siya ay nagbago ng isip. Magandang umaga po. Hindi niya na ituloy ang pagbati dahil sa galit na nasa mukha ng matanda. Pagkatapos ng pagtanggap na ginawa ko sa iyo, bakit kailangan lokohin mo ako, Katrina? Ako sa nito sa kalituhan niya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Sinabi sa akin ni Mika ang iskandalong kinasangkutan mo sa Paris. Na hindi kayo totoong magkasintahan ng anak ko. Na magkasagwat kayo ni Lance na lokohin ako. Tulad ni Emma, gusto mo ring lokohin ako ng anak ko? Ano tong dala niyong magkapatid sa buhay namin? Unlike Carlo, Lance was a sensible man. Ano ang ginawa mo sa kanya para gawin niya sa akin ito? Pero napasigaw siya nang unti-unting lumupaypay ang matanda. Mabilis na lumabas ang nurse at mga katulong. Dalhin natin siya sa ospital! Nasa ICU ng pribadong hospital sa Tagaytay si Doña Crisanta at kasama na ang pribadong doktor nito nang dumating si Lance. Anong ginawa mo sa mama? Lance! Sinabi ng katulong ang narinig niyang sinabi ng mama. Ipinagtapat mo sa kanya na hindi tayo totoong magkasintahan? Bakit, Katrina? Bakit? Kung nakamamatay ang apoy sa mga mata ng binata, nawalan na siya ng hininga. Mr. Chua! Ang doktor na lumabas ng ICU. Binitawan siya ng binata pero ang galit sa mga mata ay nananatili roon. Hindi siya makapaniwalang ito ang Lance na kapiling niya ng nagdaang gabi. Ang Lance na bumubulong ng masasarap na pakinggang mga salita. Pag may nangyari sa mama, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo, Katrina! Saka palang pinakawalan ni Katrina ang paghinga
kasabay ng pagpatak ng mga luha. Patakbong lumabas ang hospital. Sa Paris. "Come on, Katrina, cheer up! It's not the end of the world!" Si Drake sa dalagang nakatanaw sa malayo. Halos 1 buwan na mula nang magbalik si Katrina. May long offers din ang dalaga. At kahit si Adriana tumawag nang malamang nasa Paris siya upang bigyan siya ng panibagong contract. Subalit lahat ng yun, tinanggihan ng dalaga. Bumalik siya sa Maynila ng araw ding yun. Nagpaalam lang siyang sandali kay Charlotte at sumakay ng pampublikong bus pauwi. Maliban sa paliwanag na ang mga tiyuwa ang higit na may karapatan kay Charlotte, wala lang ibang paliwanag na ginawa ang dalaga sa ama. Bagaman nagdududa, hindi na kumibo si Kobe, na nakahandang umalis patungong Japan sa imbitasyon na rin ng mga bisita at upang tingnan ang posibilidad ng joint venture ng negosyo. Sinamantala niya ang pagkakataon upang sabihin ditong babalik siya sa Paris. Tipid siyang ngumiti. "I'm sorry, Jake. If I'm such a bore, I can't help it." Hi, falling in love is such a complicated business. One reason why I stayed away from it. Nagkibit ito ng mga balikat. Bilang kaibigan, sinabi rito ni Katrina ang nangyari sa kanya. "And I'm pregnant, Drake." Tuluyan ang bumigay ang mga luha niya. Hindi siya dinatnan ng period niya 2 weeks ago. So that makes her 1 month on the way. That compounds the problem. Usal nito kasabay ng buntong hininga. Hinayaan siya ni Drake na umiyak ng matagal. Bago muling nagsalita. "Marry me, Katrina." Biglang nag-angat ang luhaang mukha ng dalaga. "What? Marry me? We probably don't love each other the romantic way, but we do love each other as a friend. It's a good foundation." "Oh, Drake, how could you be so noble, my friend? Thank you so much. You make me feel good, but no. Hindi kita itatali sa isang bagay na alam kong hindi mo gusto noon pa man. But I want to help you, Katrina, and that's the only way I could. I know." Suminghot siya, tumayo at niyakap ang kaibigan. Kumawala si Drake at may inilahad sa kanyang proposal. "A new jewel company gave me this. A wedding gown? Oh, it's lovely, Drake." Wishing na sana ay makapagsuot siya nun at ikakasal kay Lance. "But I couldn't possibly model that gown. Ayoko na, Drake." "Just this one, Katrina. Grand opening ng may-ari ng tindahan. Kailangan niya ng magandang mukha na magsusuot ng gown at ng mga alahas niya sa inauguration. This is the wedding band that you will be wearing, sweetheart. And this choker too. This. At ang katernong earrings and tennis bracelet. Ang tinutukoy nito ay ang bracelet na puro brilyante. Are worth the king's ransom, sweetheart? These stones are all from Africa. Ungathered and flawless. These jewelries are all private and not for sale. Ilalabas lang nila dahil inauguration nga." Napagpasya na niyang huwag nang magmodelo, pero tinutokso siya ng mga larawan sa brochure. "Oh, what do you think, Drake? They're willing to pay your price, sweetheart. And just this one, you'd be a fool to say no. Then it's yes. That's my girl. That would be a day after tomorrow. Dala kang contract and all you have to do is to sign. Pagkatapos, magpahinga ka para sa beauty rest." Sa mismong araw ng inauguration, sa isang silid ng isang magarang mansyon sa outskirts na Paris. "Oh my God, Drake. I'm so excited and nervous." Napasipol si Drake. "Sana akong pakakasalan mo." "What do you mean?" "Nakalimutan ko bang sabihin sa yung may groom ang eksena mo? I didn't think about it. But since this is a wedding gown at puro pang kasal na nakasuot sa akin, hindi ako magtataka. You're lovelier than anyone I knew, Katrina, in and out of this business. The tiara on your headdress, so fascinating." "Sino ang magkakalang buntis ako, Drake?" "But I know." Kasama ka ba sa mga grupo ng photographers? Bakit formal na formal ka?" "I'll also sign a contract na hindi ako ang photographer mo sa pagkakataong to. So here I am, dressed to the occasion. Is she done, ladies?"
Nakapusod ang buhok niya sa likod, showing the earrings. Hindi malalaki at magarbo ang mga bato, subalit ang perfection ng mga yon hindi matatawaran. Na ang pagkakadisenyo ay tanging eksperto ang makagagawa. Umasam siyang sana, isa sa mga suot niya ay pag-aari niya. Come, I'll escort you outside. Inialok ni Drake ang braso at ikinawit niya roon ang kanya. She'd been through modelings like this before, pero bakit ba ang kaba niya ay gano'n na lang? Isang pinto sa tagiliran ang binuksan ni Drake at lumabas sila roon. She noticed na patungo ito sa isang back garden dahil sa mga halamang nag-riot ang mga bulaklak. Nasa likuran niya ang dalawang batang Frances na hawak ang train niya. She could smell the roses everywhere. Parang pantasya ang pagkakaayos sa mga halaman at bulaklak. Sa dami, hindi niya kayang bigyan ng mga pangalan. But they were all like a dream. At para din siyang lumulutang sa hangin. Nang kumislap ang mga kamera ay tila siya bahagyang napapikit. She smiled silently. Sanay siya roon, pero bakit naninibago siya? Umaasa siya ng maraming tao, subalit bakit wala yata siyang makita, maliban sa iilang grupo na nagpapalakpakan sa may magkabilang bahagi ng makeshift aisle, patungo sa isang podium. Nang biglang manlaki ang mga mata ng dalaga, may nasulyapan siya sa unahang bahagi ng pew. Ang daddy niya. Tumayo ito at sumalubong sa kanya. I'll take it from here, Drake. Thank you. Nakangiting wika nito. Dad! You're beautiful, my darling. Masuyong wika nito at inakay na siya palakad kasabay ng wedding march at ang paghagis sa mga talulot ng bulaklak sa aisle. Napatingin siya sa unahan na sa isip niya ay isang catwalk, subalit hindi pala. Nakatayo roon ang supposedly groom niya sa pictorial na ito. Lalong nalaki ang mga mata niya nang makilala kung sino ang groom. Lance! Hindi siya makapaniwalang inikot ang tingin sa paligid. Wala siyang kilala maliban kay Drake. Natumabi kay Lance bilang best man? At si Charlotte bilang flower girl. Lumingin ito at nginitian siya. Oh God, is this real? Nang may mahagip ang mga mata niya sa unahan, nakangiting inaabangan ang paglalakad niya. Si Doña Crisanta. She's alive. Oh, thank God. Nang mag-angat siya ng tingin, nakangiting mukha ni Lance ang sumalubong sa kanya. She swallowed a laugh on her throat. Inabot siya nito mula sa daddy niya. What's this? Our wedding, my darling. This is real. Don't think otherwise. You deceived me again? This deceiver, my darling. Love you so much that I'd rather die kung mawawala ka sa akin. You hated me. I'm asking your forgiveness. Nagkamali ako. Had your mother died, you wouldn't be marrying me. I still will. Magagalit ako, alright. Ano ang asahan mo sa pagkakataong ganun? Pero lumilipas ang galit. Ang pag-ibig, hindi. Hahanapin kita sa lahat ng sulok ng lupa. Oh, I hate you. I hate you, Lance Chua. Don't. You will forever bear that name in a little while from now. I'm pregnant. Muling natawa si Lance. Masuyong hinaplos ang flat na tiyan niya. I know. Sinabi niya sa akin ni Drake. Mag-uusap pa sana ang dalawa nang magsalita ang magkakasal. Will you now give me the chance to wed you? Are these really mine? Itinaas ni Katrina ang daliri sa ere. Sila ay nasa isang beach. Balak ikutin ni Lance ang buong Pransya sa honeymoon nilang dalawa. Nagdududa ka pa rin ba, wife? Lahat ang sinuot mo sa kasal natin, ibinigay sa'yo ng mama. Suot niya mga yun nung kasal nila ni Papa. Oh, Lance, I thought I'd never see you again. Hindi mangyayari yun. Hindi pa man kita kilala, sinabi ko na sa mama na ikaw ang girlfriend ko. Paano nangyari yun? Nakita ko ang mukha mo sa magazine. Minomodel mo ang mga alahas ng kalabang kumpanya. I was so attracted that I bought all the magazines na naroon ka. I even sent one to my mother and said you're my fiancé. Natawa ang mama. Pinapirate ko raw modelo ng kalaban. But she believed me. She kept on hoping na sana iuwi kita at ipakilala sa kanya. I tried to arrange for our meeting but I got so busy. Pagkatapos, ang nangyari sa Papa at kay Carlo. Nang kumalma ang lahat, nalaman kong nag-iba ka ng trabaho. You took ramp modeling. I have again arranged for our meeting. Nang mabasa ko sa periodiko ang engagement mo,
I was so furious. I tried to forget yun ang iutos ni Mama na puntahan ng personal ang anak ni Carlo at Emma dahil hindi nakikipag-usap si Emma sa private detective na inuutosan niya. Kaya na magkita tayo sa elevator, kilala na kita. At hindi ka man lang nagpahiwating na kilala mo ako? Why should I? Hindi rin ako makapaniwalang makita kitang kausap mo si Charlotte. Agad akong nagpaimbestiga. At pinahirapan mo ako. No, alam ko nagagalit ka sa mga tsuwa. Nasabi ni Marta yon matapos mong basahin ang sulat na iniwan ni Emma. Kaya plinano ko ang dapat gawin. I couldn't be luckier. Yun, Charlotte. Kumawala si Katrina sa pagkakayakap at inis na tinitigan ng asawa. Are you sure that the wedding that took place 2 days ago was real? Hindi siya biro. Mahilig ka lang ring gawin yun. Nakangiti ang mga mata ni Lance pero seryosong tono. Don't ever think na makakawala ka pa sa akin, Mrs. Katrina Chua. You're mine now and forever. At sa dami na napag-usapan natin, nakalimutan mong sabihin sa aking mahal mo ako. Well, I've been missing you so much like a madman. Niligali ko ang Papa Kobe para sa surprise wedding natin. At si Drake. She smiled sweetly, raised her face and kissed his lips. I'm more of a doer, Mr. Chua, she murmured in his lips. But I'll tell you anyway. I love you. And I love you too, Katrina. At dito na po nagtatapos ang isa na namang kwentong pag-ibig na pinamagatang Billionaire's Secret Wedding. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.